Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Grabe pala ang bakbakan na nangyari ngayon sa Yemen. Kahapon ay binomba ng Saudi Arabia using jet fighters ang mga Houthi rebels na nandyan sa Yemen. At nagpulasan ito, nagtakbuhan sa mga kabundukan ng Yemen. At ngayon sa araw na ito ay may operation ang Yemen government mismo. Ang Yemeni army ay inatake din ang mga Houthis kung saan nagtatago sa kabundukan ay talagang hinahunting doon. At kasama ng Yemeni Army ang kanilang milisya, isang tribo sa Yemen. Ito'y anti-Houthis. Kalaban nila ang mga Houthi rebel ng tribo na ito na kung saan ay nakabahag lang yung iba. Walang uniforme na army, grabe. Kawawang mga nilalang ang mga ito. Talagang hilig nila ang bakbakan palagi. Grabe. So wala nang matakbuhan pa ang kundi kabundukan na lang ang Houthi rebels. So ito yung sitwasyon at grabe. Kahit gabi ay pinabakbakan ng Yemen Army, ng government army ang mga Houthi rebels na proxy ng Iran. Kaya wala na talaga. Wala nang pag-asa ang Iran. Ubos na ang kanilang proxy sa Yemen ng mga Houthis. Doon naman sa Lebanon, ubos na rin ang mga Hezbollah. Sa Gaza, wala na rin ang Hamas. Sa Iran, ang IRGC ay nandyan pa pero itong nahirapan na mga kababayan, di ba? Kaya ano pang patutunguhan ng gera na ito ng Iran? Mabuti pa sumuko na lang sila ng maaga at para magkaroon pa sila ng magandang maibigay si Trump na tulong sa kanila. Baka magbago na naman ang isip ni Trump kung ganyan sila katigas. At itong chismis naman ngayon na bago sa mga military analyst ay kung bakit daw nagkaroon ng automatic na tigil putukan kahit na walang agreement ay biglang tumigil ang pag-atake ng Amerika ng nasa 3 araw na ngayon. 2 araw kahapon, pangatlong araw ngayon ay hindi pa umaatake ang Amerika, ganon din ang Iran, tahimik na tahimik. Marami ang haka-haka dito na baka mayroon na daw backdoor na usapan na negosasyon ang nangyari. Kasi mayroong tigil putukan na wala namang verbal agreement. Meron ding mga haka-haka na baka nagpadami ng armas ang Iran at ang Amerika ay ganun din, nag-replenish din ng kanilang mga bomba. So dalawang teorya, it's either mayroon na namang naganap na peace negotiation, backdoor, or parehong nagpapahinga at nagpapadami ng armas. Alam naman natin na ang Iran ay sinusuplayan talaga ng Rusya ng armas dahil sa nung kahapon ay may binomba ang Ukraine na 2 barko galing ng Rusya na may kargamentong mga armas papuntang Iran. At ayon sa American intelligence ay iba na pala ng mga missiles ang gamit ngayon ng Iran. Ito ay made in Russia na. At napaka-smart na mga bomba ito, na mga missiles. Kaya accurate na accurate ang pag-atake ngayon ng Iran sa mga US bases ng Amerika. Mukhang gumagamit ng eksperimento ang Russia at China. Dito nila makita ang kahinaan ng Amerika kasi ang ginagamit nila ngayon ay experimental ito ng mga klasing missiles na hindi lang merong GPS guide ng mga missiles ito kundi nagbabago daw ito ng trajectory katulad ito ng mga bagong missiles ng Amerika. Kaya nahihirapan ngayon ang Amerika at siyempre plan B sila ngayon dahil nga itong mga missiles ng Iran ay hindi na yan made in Iran kundi made in Russia at ito yung mga makabagong mga missiles na gawa ng Russia na ginagawang eksperimento ngayon sa giyera ng Iran versus Amerika para makita nila ang loopholes or kahinaan ng Amerika. At pagdating ng giyera ay meron na silang solusyon kung paano gapiin ang Amerika.
Naku, dapat bilis-bilisan ni Donald Trump ang pagbubomba ng mga dipo sa Iran para maubos ang mga missiles na yan at lagyan ng blockade. Mabuti pa ang Ukraine eh. Binablockade nila yung Caspian Sea, yung Black Sea, binablockade nila eh para hindi makaraan yung mga barko na mailulang mga armas galing Russia papuntang Iran. Kaya dapat yan ang gawin ng Amerika. Maglagay sila ng mga gwardiya dyan sa karagatan ng Russia para ma-intercept yung mga armas, mga missiles na galing ng Russia para hindi na makaganti itong Iran. Kaya malaki ang ulo ng Iran eh dahil sa nandyan ang Russia at ang China. At para sa karagdagang detalye ng mga balitang ito, meron tayong hiram na video galing sa ating kaibigang si John Reps, napakagaling na vlogger ito. At ito, kuwang-kuwa niya ang ibang mga video ng bakbakan sa Yemen kontra Houthis at latest from Iran and US war. So ito ang video atin panoorin. المعنويات العملية العسكرية مستمرة. الميليشيات فرغ. Matapos ang matinding airstrike ng Saudi Arabia laban sa Houthi, ang Yemeni Armed Forces naman ay naglunsad na din ng airstrike habang ang ground forces nito kasama ang Green Tribe ay patuloy naman ang pakikipagsagupa sa mga Houthi sa kabundukan. Alamin na buong detalye mamaya. At matapos ang 13 gabi na sunod-sunod na pag-atake ng Amerika sa Iran, ang tanong ng buong mundo ngayon ay bakit sila tumigil? Ito na nga ba ang katapusan ng gulo o nagpapahinga lang para sa isang mas malaki at mas delikadong atake? Pero pagkatapos ng halos 13 gabi ng walang tigil na pag-atake ng Amerika ay biglang kumalma ang sitwasyon dahil tumigil ang Amerika sa pag-atake sa Iran. Ayon sa ibang mga eksperto ay pwedeng sabihin na naging mabigat ang price tag ng gyerang ito. Ayon kasi sa mga ulat ay bilyong-bilyong dolyar ang nagagastos ng Amerika sa bawat linggo ng operasyon. Pangalawa ay gumagana ang diplomasya sa likod ng mga eksena. Ilang bansa kasi tulad ng Pakistan at Qatar ang pumasok para kumilos bilang tagapamagitan o mediator. Sila ang nagdadala ng mga mensahe sa pagitan ng Washington at Tehran para maghanap ng tinatawag na off-ramp o daanan palabas ng gulo bago pa man ito tuluyang lumitaw sa isang all-out regional war. At pangatlo, nabanggit kasi sa mga ulat na maging ang mga militar ng Amerika ay nag-iingat na rin sa kanilang mga bala at missile interceptor dahil kahit napakalakas ng Amerika ay may hangganan din ang mabilisang paggamit ng mga high-tech defense system ng walang pahinga. Isa ito sa mga tinitingnan ng mga eksperto dahil maraming bansa ang sinusuplayan ng Amerika ng mga bala at matatanda ang makailang beses na punahin ni Trump si Biden dahil sa panay ang pagpapadala nito noon ng mga bala sa Ukraine habang ang Amerika din ang nagsusuplay ng mga malalaking bala sa Israel sa panahon ng operasyon nito sa Gaza at Lebanon. Pero kung si Trump naman ang tatanungin ay marami umanong bala ang Amerika dahil may sarili itong imbak na para lamang sa opensiba at depensa ng Estados Unidos. Habang ayon naman sa mga eksperto sa international relations ay hindi pa umano ito katapusan ng problema. Sa mga panahong kumakalma ang putukan, madalas ay nagpaplano ang magkabilaang panig, nagre-replenishment ng mga armas at nagmamanman ng bawat galaw ng kalaban. Houthi tribes at rebeldeng Houthi ay patuloy naman ang kanilang bakbakan kung saan kahapon ay ating nasaksihan ang matinding airstrike ng Saudi Arabia. Ngayon naman ay matinding sagupaan na naman ang naganap. Matapos ang matinding airstrike ng Saudi Arabia sa mga posisyon ng Houthi, ang Yemeni Air Force naman ang sunod na naglunsad ng airstrike sa kabila ng limitadong aircraft at mga bala nito. Kita din na matinding palitan ng mga nagbabagang bala mula sa hanay ng Yemeni Armed Forces kontra Houthi sa kabundukan ng Dali Governorate sa Yemen.
lalong lumalawak ang kanilang sagupaan dahil habang nagbabakbakan ng armadong tribo at Houthi sa Musa at Al-Jaf, ang Yemeni Armed Forces naman at iba pang Houthi ay nagbabakbakan din sa iba't ibang bahagi ng Yemen. Kanya-kanyang deploy na mga puwersa kung saan matapos magpadala ng mga tangke ang Houthi ay ganun din ang Yemeni Armed Forces, habang ang Saudi Arabia naman ay nagde-deploy na din ng mga ground forces sa mga border nito. Alright, may napansin ba kayo sa video mga ka-Golden Boy? Bakit nga ba, may nagtanong bakit nga ba palaging Toyota pickup ang makikita natin sa giyera sa Middle East? Kahit noong pag-atake ng ng Hamas sa Israel, ay mga Toyota pa rin ang gamit nila Kahit yung sa Burkina Faso, yung army doon ni Mohamed Traore, yung presidente ngayon ng Burkina Faso, ay mga Toyota din ang mga nila Ang kasagutan, well, dahil nga sa legendary ang Toyota na hindi basta-bastang masira. Well, yan ay lang natin FYI lang natin for your information. Ngayon balik tayo dito sa ating bigyan ng reaksyon na giyera. Napakalaki ng nito na perwisyo sa buong mundo. Kasi kapag tatagal ang giyera na ito at mag-escalate, ang giyera ng Saudi at ng Houthis sa Yemen, lalo na kapag meron silang mga missiles dyan na kayang pasabugin yung mga barko ng Saudi na dumadaan dyan sa Bab el-Mandeb. Yan yung makipot dinadaanan na channel na parang sa Hormuz. At kapag nagkaganon na ma-hostage ng Yemen ang mga tankers ng Saudi Arabia, ay lalong magmahal ang ating langis. At anong mangyari? Kahit nga lang sa Strait of Hormuz, nahirapan na tayo Nagtaasan kagad ang mga presyo, lalo na itong mga negosyante natin na nag-take advantage kaagad, itong mga grocery, mga department stores, lalo na mga grocery, tinataasan kaagad yung mga price tag nila ini-erase yung mga dating tags, price tags at pinalitan ng bago. Yung sa mga grocery yan mga kababayan, kahit old stock ay ginawang bago Talagang mga mga piranha ang mga anak ng patula. Kaya itong palagi nating inaantambayanan din itong giyera ng Saudi at Houthis kasi baka kapag magkaroon ng maraming missiles ang Houthis na katulad ng IRGC, ay talagang maraming barko ang lulubog dyan sa Bab el-Mandeb. Mga barko yan ng Saudi, mga oil tankers ng Saudi. Kaya ang Saudi ngayon ay tudo ang pagbubomba ngayon sa mga Houthis para mawala yung threat sa Strait of Bab el-Mandeb, yung dinadaanan ng oil tankers ng Saudi. Kaya sana atin din ipagdasal na mapulbos o mawala na tong mga Houthis na ito na parang mga garapata sa aso, no? Parang garapata sa aso, mga parasite talaga. Grabe, anong klaseng mga tao ito? Ang purpose nila ng existence sa mundo ay ang manggulo lang Parang garapata nga. Ano bang purpose ng garapata sa aso? Diba? Para sipsipin yung dugo ng aso hanggang papayat ang aso. So itong mga tao na ito, terorista ang pag-iisip, ewan ko ba? Kasi hindi naman talaga mauubos ang mga demonyo sa mundo dahil kasama yan sa paggawa ng Diyos ng mundo Meron siyang ginawang mga masama, meron ding ginawang mabuti, merong good, merong evil, merong darkness, at merong itong liwanag, opposite ng darkness. Kaya hindi talaga natin maubos-ubos yung mga demonyo na yan. Kahit merong mga archangel, ang Diyos dito sa mundo, pero wala talaga Meron ding mga dark angel si Satanas si Lucifer, ay meron ding mga pinadalang mga tauhan dito sa mundo. Kaya
ipagdasal natin to mga kababayan, mga ka-Golden Boy, na sana hindi ilalaki ang gulo ng Saudi at Houthis at sana maubos na itong Houthis. At sana susurinder na rin ang Iran kasi ang Iran yung pinakaulo nila eh. Kapag mawala yung ulo, mapugot yung ulo, maputol yung ulo, ay hindi na makakilos yung mga galamay. Which is ito yung mga proxy from Hezbollah, Hamas, IRGC to the Houthis. So mayroong 4 na proxy ang Iran para magkipagyera sa buong Middle East. Kaya sila yung hari ng Middle East dahil nga meron silang 4 na proxy sa iba't ibang bansa. Kaya parang meron na ring 4 na bansa ang Iran eh. Kung tingnan natin, dahil hawak ng mga proxy na yan ang mga bansa kung saan nandyan sila na nagkukuta. Okay, anong masasabi nyo dito mga kababayan sa sinasabing tigil putukan na 3 araw na? Ito ba'y paghahanda ng mas malakihang gera? O sila'y nagpahinga na, naubusan na ba ng mga bomba? O kaya merong backdoor settlement or backdoor negotiation at ito'y final negotiation for peace? Sana naman. Paki-comment sa ating comment section. Ako'y magpaalam na maraming salamat sa mga bagong subscribers at sa aking avid followers. Ako'y sumasaludo sa lahat. Hanggang sa muli. Paalam.